celebrating Seafarers Month. Our guest is Filipino seafarer and content creator Christopher Tuazon. He shares the challenges and hardships of working away from his loved ones. How does he deal with homesickness while at sea? Let's find out in this episode. Hi, Christopher. Welcome to Stronger Together, the GMA Pinoy TV podcast. Good morning dyan sa Pilipinas. Hello. Naku, nasa ang parte ka ba ng mundo, Christopher? Nandito ako ngayon sa Malta. Kakadayak lang namin sa Malta. Ano ang ginagawa ni Christopher bilang isang seafarer? Actually, marami kami ginagawa dito sa barko, lalo na sa position ko. Naka-focus kami sa maintenance ng barko at lalo na yung mga maayos yung mga gamit, may mga emergency. Pero pinakapaborito talagang ginagawa dito sa barko yung pagtitimon o pagdadrive ng barko. Bakit yan yung napili mong trabaho? Bata ka pa lang ba gusto mo nang maging marino? Opo, kasi yung papa ko is Navy siya dati. So, na-encourage ako na parang gusto ko rin pagbabarko about sa dagat. Okay lang kung saan man. Pero ito yung nakita ko na mas abot ko ng maayos. At saka nakita ko nung sa school namin na medyo demand yung pagsisiman. Kaya kinuha ko agad. Pero dati kang nagmo-model. Na-try mo ang modeling career? Last year po, meron po akong fashion show na finalihan. Hindi naman po nawawala sa puso ko yung mga ganong bagay. Pero sa akin naman po is racket lang. Siyempre, inaabangan ng mga fans mo yung mga TikTok videos mo. Yung mga videos na ginagawa mo, Christopher. Saan mo nakukuha ang inspirasyon mo para gawin yung mga videos mo? Actually, nung una akong gumawa ng video sa TikTok, nag-viral agad na parang sumasayaw lang ako ng konti. Tapos kinabukasan, marami ng comments. Tapos habang nagbabasa ako ng comments, nakaka-inspire. Natutuwa ako, napapasaya ko sila. Natutuwa rin ako, parang nagkakaroon ako ng confidence. Actually, hindi naman ako magaling sumayaw, pero napipilit ko naman sarili ko sumayaw. Dahil sa mga comment na yun, na sabi nila nalulungkot sila, nagiging masaya sila sa ginagawa ko. Doon ako nagsimula. Karoon ako ng lakas ng loob. Kahit sobrang nakakaya. Mayayain akong tao. Pero dahil sa mga comments, na mga magagandang feedback para sa akin sa mga videos, doon ako nagpapatuloy. Ano nga ang pakiramdam na ang daming sumusubaybay sa mga videos mo? Nagugulat na lang po ako kapag nag-viral siya and marami nagpa-follow sa akin. Hindi naman po ako nakatutok sa mga following. As long as may natutuwa sa video ko, hindi po ako titigil. Ano ang mga challenges mo sa trabaho? Homesickness. At saka yung may times na pag may problema ka sa Pilipinas, yung family mo, naapektuhan ako dito sa barko. Ayun din gusto kong malaman ng ibang tao, yung may mga pamilya sila nagsisiman din, sana isipin nila yung mga nararamdaman din ng mga OFW, lalo na sa malalayo. Kasi nakaka-apekto siya talaga sa trabaho. Minsan, kailangan din nilang kamustahin and kausapin ng maayos. Kasi sobrang hirap talaga ng trabaho namin dito. Dahil sa alon, medyo mahirap din yung mga na-experience namin dito sa alon. Yung pagkabagot namin, nawawala rin naman yun dahil sa mga nakakasama namin dito sa barko. Sabi mo nga homesickness. Kapag wala kang trabaho, ano yung mga pinagkakaabalahan mo? Maraming mga bagay kami na pwede kami maaliw dito sa barko. Lalo na ako kasi nagdadala po ako ng libro. Mahilig din po ako magbasa sa mga hindi nakakaalam. Mahilig din po ako magbasa ng mga fiction books, ng mga bawang po akong libro. Siyempre mga Pinoy mahilig mga videoke. So nagbi-videoke kami pag free time namin, kakatuwaan sa videoke room. Sabi mo nga, mahirap no, maging marino, maging OFW. Kasi nakwento mo may mga pinapaaral ka? May mga sinusuportahan ka sa pamilya mo? Yes po. So lalo na yung kapatid ko, nasa college na ngayon. So sinusuportahan ko yung magulang ko, pati rin yung lola ko. Kasi doon po ako lumaki. Ito ba ang panganay, Christopher? Opo, ako yung panganay. Ilan kayong magkakapatid? 3 po. Yung isa nagtatrabaho na rin at saka yung isa nag-aaral. Kaka-start lang niya ng work so kailangan ko rin suportahan hanggang maging stable din siya dun sa work niya. Close ba kayo ng pamilya? Lalo na kayo ng tatay mo? Opo, lalo na po si Papa. Nakakamiss na rin talaga si Papa. And kapatid ko at saka yung mama ko. Hindi ko rin na laging kinakalimutan yung nagpalaki sa akin, si Lola, dun sa province. How do you keep in touch with your family? Diba sabi mo nga dyan, mahirap. Ilang buwan ka ba usually nasa laot, Christopher? Depende po sa port na pinupuntahan po namin kung gano'ng kalaki. Minsan umabot kami ng 2 weeks sa laot. Pero may mga internet naman po kami. Ang internet na lang ginagamit ko, mas lalo ko tinitipid. Hanggang message lang. Hanggang makarating ako ng port, makabili ng SIM card, magkaroon ng lakas na signal. Kailangan talaga tipirin. Kasi gusto ko
nakasupport ako agad doon at saka gusto ko lagi kong naramdaman, naiisip na safe sila lagi. Panatag na ako doon. Okay na ako sa trabaho ko dito na mahirap, nakakapagod, pero malaman ko na safe yung family ko, okay sila sa Pilipinas. Doon nawawala yung pagod ko. Global Pinoys. Watch new and all-time favorite shows on GMA Pinoy TV. Bubble Gang, Fast Talk with Boy Abunda, 24 oras. Abot kamay na pangarap, Kapuso Mo, Jessica Soho, and award-winning news programs, documentaries, lifestyle shows, and many more on GMA Live TV and GMA News TV. GMA channels are available in the U.S. through various pay TV services. To know more, visit gmapinoytv.com/subscribe or follow us at GMA Pinoy TV on social media. Mga Global Pinoy subscribers ng GMA Pinoy TV sa US, Canada, Singapore at Hong Kong, you can now watch Kapuso shows on the go. Just download the mobile app of your pay TV provider and enjoy TV everywhere. In the US via Xfinity Stream, Spectrum TV app, Cox Contour app, and Optimum TV app. In Canada via Bell 5 TV, Rogers Ignite TV, and TELUS Optic TV. And in Hong Kong via the Now TV app. TV everywhere is available to existing GMA subscribers only. Contact your pay TV provider or visit gmapinoytv.com/subscribe to learn more. Christopher talks about his hopes and dreams for his family and his heartfelt message to them, especially to his lola and his mother. Ano ang plano mo, Christopher? Ilang taon mo pa balak maging isang marino? Ilang taon ka pa dyan sa trabaho na yan? Kung mabibigyan po ako ng chance na magkaroon ng panibagong trabaho, why not? Pero masaya po ako sa trabaho kong ito kasi nasusuportahan ko ng maayos yung pamilya ko. Kung tinatanong ko kung ilang years pa, siguro depende kung makaipon ako ng maayos kasi ngayon marami pa akong sinusuportahan. At maging okay lang sila mama. Yun ang number one sa akin. Maging okay lang sila mama, magkaroon ng magandang kinabukasan yung kapatid ko, pati maayos yung plan namin sa financial sa family, tsaka para kay lola, doon ako pwede mag-stop. Nabanggit mo puro pamilya. Ikaw naman, Christopher, ano ang pangarap mo para sa sarili mo? Ang pangarap ko lang sa sarili ko po ay magkaroon ng sariling bahay, sariling pagkakakitaan sa Pilipinas. Yun talaga yung number one sa akin, yung negosyo. Habang nandito sa barko, may tinatabi po ako para sa sarili ko para pagdating ng panahon, may makukuha ako. Kung hindi ako makasampa ng barko, may mahuhugot ako para sa negosyo. Pero kung hindi para sa pamilya, ano ang gusto mong bilhin para sa sarili mo? Siyempre, alam lang naman tayo, single, so marami akong naiisip na mga bagay na gustong bilhin para matulungan ko rin yung sarili ko na maging mas okay sa social media. For example, ngayon, nagkakaroon po ako ng maraming followers, so balak ko na rin po magkaroon ng vlog soon. So, nag-iipon na po ako ng mga bagay, mga gadgets, para masuportahan yung pag-vlog ko. Sabi mo single ka, wala ka bang natatanggap na mga indecent proposal? Para sa akin, madali lang po yan eh. Ang ginagawa ko lang is, dinededma ko and block. Kapag medyo makulit na, binablock ko na. Kasi mas inaalagaan ko yung mental health ko dito sa barko. Ayoko ma-stress sa mga ganyang klaseng bagay. Ang dami ko pa pwedeng pagtuunan ng pansin kaysa sa mga ganyang klaseng bagay. Kung may mga nagbabash sa akin, okay lang, naiintindihan ko. Pero kung medyo makulit na, binablock ko naman. Very nice. Alam mo, napaka-mature way of thinking. Tama yan, Christopher. Saan ka nakatira sa Pilipinas? Saan kayo nakatira? Nakatira kami ngayon sa Cavite City. Nandun nakatira sila mama. Ano ang pinaka-namimiss mo kapag nasa laot ka? Yung mga pagkain, sobra yung mga pagkain. Lagi ako nag-iisip ko anong pwedeng kainin na mayroon sa Pilipinas. Minsan kaka-anxiety ako dahil sa pagkain. Ano yon? Ano mga paborito mong pagkain? Yung mga laing, yung mga Bicol Express, lahat ng medyo magataman, panghang, gano'n. Uy, naku, pag uwi mo, marami magpapadala niyan sa'yo. After nitong Baka interview naman na to. What is the best part about your job? Nagkaroon ng problema yung family ko. Meron agad ako na itutulong. Yung mga kasamaan ko dito nagtatanong, bakit gusto mo mag-Christmas dito sa barko? Yun lagi tanong nila.
sabi ko sa kanila, gusto mo Christmas dito sa barko at mag-New Year kasi mas okay pa ako nandito sa barko. Kesa naman yung family ko walang may handa sa Christmas. Gugustuhin ko pa na maging masaya yung family ko, maging okay, maging panatag sa Pilipinas. O kung di naman ako medyo madamdamin or something na nagdadrama, okay lang sa akin. As long as masaya sila doon. Kesa naman nandun ako tapos nagkakaroon kami ng problema. Di ba? Ano ang laging sinasabi sa iyo ng nanay mo kapag babiyahe ka? Ayun, ingat ka lagi, I love you. Araw-araw kami nag-I love you ni Mama. So, yung communication namin ni Mama sobrang lakas. Pati yung mga kapatid ko. Ikaw naman, ano naman ang gusto mong sabihin kay Mami at saka sa mga kapatid mo at kay Lola? Para kay Mama at saka sa mga kapatid ko, bakit nakakapagod dito sa barko, gagawin ko yung the best ko para gumaan yung buhay nyo and hindi ako titigil para maabot ko rin yung mga pangarap ko at mga pangarap natin sa pamilya at sa mga kapatid ko. Huwag kang mag-alala dyan, nandito lang ako, okay lang ako lagi. Lalo na yung pinapag-aral mo. Para sa kapatid ko, alam ko, dito pa lang ako sa barko na release ko yung mga balita. Sobrang proud ako sa'yo, sobrang sipag mo mag-aaral. Salamat sa pagbabantay ka lagi kay Mama. And huwag mo pabayaan sarili mo, mag-ingat ka lagi. Nandito lang si Kuya, hindi ka pababayaan. Yung dalawang kapatid mo, lalaki rin? Babae? Yes po, lalaki po. So 3 boys kayo? Opo. Si Mama lang Lahat- yung prinsesa sa buhay namin. Lahat sila sing gwapo mo? Opo naman. Good answer. Para naman kay Lola, magpalakas ka dyan. Kikita tayo ulit soon. Alam kong mahal na mahal mo ako. Nagbibigay ako ng time ulit next year para magkita po tayo. I love you so much. Ngayong Seafarers Month, ano ang maipapayo mo sa mga gusto ring maging marino at sa mga marino na katulad mo? Una sa lahat, happy Seafarers Month sa inyong lahat. May papayo ko lang sa mga gusto magsihiman, laksan nyo ang loob nyo. Alam ko sa una, sobrang hirap. Pero katulad ko na pagtagumpayan ko naman at masasanay din kayo. Baunin nyo yung mga pangarap nyo hanggang sa makauwi kayo. Kasi sa akin, kahit anong pagod yan, hanggat may pangarap ka, magkakaroon ka ng lakas ng loob. Thank you, Christopher. Good luck sa'yo. At sana mas i-bless ka pa ni Lord. Mag-iingat ka lagi dyan. At sa lahat ng mga marinong Pilipino sa buong mundo, saludo po kami sa inyong lahat. Salamat kayo rin po. Mag-ingat kayo lagi at salamat sa pag-unlock sa akin dito sa interview. Sobrang akong na-appreciate. And God bless po. Huwag niyong pababayaan yung sarili niyo. Stronger Together, the GMA Pinoy TV podcast, is an original production of GMA International. This episode is produced by Gerald Vista, edited by Anton Taginod, researched by Carol Mangalonzo, and transcribed by Blessy May Helomio.